Praise God. Tayo po sumandali po munang manalangin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli Ama, patuloy ka naming pinasasalamatan, pinupuri, Lord God, sa umagang ito, Panginoong Diyos. Tunay nga ng inyong pag-ibig ay laging bago, laging sariwa, Panginoong Diyos. Tunay nga na ikaw ang patuloy na mangusap sa munting iglesia na ito, Lord God. Na tunay nga na ang munting kalupunan na ito na bahagi ng Panginoong Hesus dito sa Doha ay patuloy niyong inihanda sa nalalapit na pag-agaw, Panginoong Diyos. Lord God, sa darating na yon, Lord God, na event na yon, Lord God, ay patuloy naming dinadalangin na linisin po ninyo ang aming buhay, Lord God, ang aming buong pagkatao, Panginoong Diyos. Balutin po ninyo ang bawat isa mula sa bata hanggang sa pinaka-elder, Panginoong Diyos, ng inyong banal na dugo, O Ma, na tunay nga na sa pamamagitan ng dugo ay magiging karapat-dapat kami sa pagharap namin sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat, Lord God, kayo po ang mag-provide. Tunay nga na kayo ang our great provider, Panginoong Diyos. Silyaduhan po ninyo ang bawat ang lugar na ito na hindi maka-penetrate ang gawa ng kaaway, Panginoong Diyos. Salamat po, tunay nga na gumagamit ka, Lord God, maging sa aming nakatatandang kapatid na patuloy niyong ginagamit sa lugar na ito upang ihanda ang iglesia, Panginoong Diyos. Salamat po sa puso niya, Panginoong Diyos, na tunay na inaalay niya ang kanyang buhay, ang kanyang buong puso sa inyo, Lord God. Gayon din po ang kaming mga mananampalataya dito sa Doha, Lord God. Alam po ninyo ang aming puso, Lord God. Walang maitatago sa inyo. Walang maililihim sa inyo, Panginoong Diyos. Ang tanging hiling po namin, Lord God, ay linisin po ninyo at patawarin ko anuman po ang aming nagawang pagkakamali sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat po sa buong araw na ito, kayo ang mag-provide hanggang sa message, Panginoong Diyos. At salamat po, ako sisidlan, Lord God, na walang alam, Lord God, na kayo lamang ang patuloy lamang pong nagpapagamit po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito lamang po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Ang pinagkaloob po sa akin ng Panginoon sa araw na ito ay makikita po sa John 5:1-9. John 5:1-9. Marahil ang iba po sa atin ay familiar na sa kwentong ito, mga kapatid. Praise God. Sabi niya sa 5:1, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem ngay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda, na may 5 portiko. Na sa mga ito ay nangahandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Sa 6 sabi niya, nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Sabi sa 7, sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig, datapwat samantalang ako'y naparoroon ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Sabi sa 8, sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At sa 9, sabi niya, at pagdakay gumaling ang lalaki,
at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon ay araw ng Sabat. Praise God. Ang Diyos ang patuloy na magpapala ng kanyang mga banal na salita. Praise God. Ako po'y humihingi ng patawad unang-una sa ating Diyos na buhay. At talagang na-overlook ko po talaga yung schedule, mga kapatid. Ako po'y magtatapat na kasi akala ko next week pa po yung schedule ko. At nung nakaraang linggo, ang binabasa ko po tong The Pool of Bethesda. Actually, dalawa po yung binabasa ko. Actually, kasalukuyan pa lang po akong nagtatanong kung ano ang ibig ibahagi ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Tinanong pa ako ni Brother Romel Cabi kung ngayon ako mag-e-exhort. Sabi ko hindi. Sa next week pa, sabi ko. Siguro, mga kapatid, na-overlook pa kasi maliit yung schedule na nasa akin. Yung pangalan ko napunta siguro doon sa February 17. Pero mga kapatid, samahan po ninyo ako. Pagpaunahan po ninyo ako kung gaano kaliit yung aking ibabahagi, mga kapatid. At kunin nyo lamang po ninyo yung nasa salita ng Diyos, mga kapatid. Actually, yung binabasa ko yung una, yung pangalawang doon sa site, pag wala akong ginagawa, nalaman ko na rin na yung pala yung kagandahan na kapag wala kang ginagawa, talagang ituon mo yung isip mo, yung puso mo doon sa pagbabasa ng message. Kasi at any time pala, tulad nito yung nangyari sa akin, mga kapatid, isang maging aral na rin sa atin. Naging aral sa akin, mga kapatid, na na-overlook ko. Na sabi ko kay Brother Freddy, Brad, meron ka bang naihanda kanina umaga? Sabi niya, wala. So, Panginoon, ako siguro yung niloob niyong mag-share, mga kapatid. Yung binabasa ko yung una, yung sabi niya yung is unbelief hinders God. Sabi niya sa Romans 3, sabi ito kasi yung binabasa kong isa, sabi niya, ano nga kung ang ilan ay hindi mga sisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos. So, dito sa salita ng Diyos na maniwala man o hindi dito sa salitang ipinapahayag dito sa pulpitong ito sa atin, mga kapatid, hindi mapipigilan ng Diyos sa pag-execute niya ng judgment. So, ang ibang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, inaakala nila na okay lang yung gumawa sila ng malaya na kung ano ang gawin nila na sa sarili nila, na mabait naman ng Diyos papatawarin naman ako Pero dapat din nating makilala, mga kapatid, na ang Diyos na ating sinasamba ay merong galit. Merong kahatulan na nakahanda sa mga hindi nagsisusunod sa kanyang mga banal na salita, mga kapatid. Na mapalad tayo, mga kapatid, sa araw na ito na dito tayo idinako ng Diyos ang ating puso. Binigyan tayo ng puso na wala tayong ibang desire kundi makinig, makipag-sharing ng salita ng Diyos. Dahil alam natin, merong nasa puso natin na talagang mangyayari ang mga bagay na ito, mga kapatid. At sinishare ko nga sa aking sister wife, lagi sa sister wife, na sabi ko, malapit na ito, lagi kong sinishare sa aking sister wife. Nararamdaman ko na yung paligid natin, yung nagiging buhay ng bawat isa sa atin. The more na nape-perfect ang iglesia, the more na papalapit ang pag-agaw na ito. The more na nakikita natin na nababago ang buhay natin, nagiging kawangis tayo ng Panginoong Yesus. Ang bilang ng mga hentil ay unti-unti nang nakukumpleto. Hindi man sa lugar na ito, marahil sa ibang lugar pa, mga kapatid. So, kailangan nating maging handa, mga kapatid. Gaya ng isinishare ng ating kapatid na ang ating isip, ang ating buhay, kailangan maging kalugod-lugod sa ating Panginoong Hesus. At maging kalugod-lugod
sa ating kapwa, mga kapatid. So, samahan po ninyo ako. Dadako na po tayo sa itong Pool of Bethesda, mga kapatid. Merong isang pool dun sa Jerusalem nung panahon ng Panginoong Hesus na dinadayo ng mga tao, mga may sakit. Dito sa nabasa natin, yung mga nandoon, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. So yung pool na yon, meron silang kasabihan na kapag kinalawkaw yung tubig, yung ng angel yung tubig, kung sino yung unang makalusong dun sa tubig ay gagaling. At marahil sa ating nabasa, ang pool na yon, tiyak natin na gagaling talaga yung may sakit. Kasi hindi magtsatsaga yung mga may sakit dito na maghintay ng pagkatagal-tagal. Biro mo, kada season lang gagalawin yung anghel. Hihintayin ng mga may sakit na magalaw yung tubig, saka unahan silang makalusong. So talagang nangyayari yung mga bagay na yun, kasi biro mo ba naman na maghihintay ka doon ng pagkatagal-tagal, may sakit ka. So kung hindi nangyayari yung mga bagay na yun, hindi ka magtsatsagang maghintay doon, talagang yung focus mo, talagang nakafocus ka doon sa tubig. At pag kinalaw ko ng angel yung tubig, siyempre siguro unahan na 'yan eh. Siguro kung 1 million yung naghihintay doon, o kaya sabihin na lang natin 100 na may sakit ang nandoon. So kung isa lang yung gagaling, parang 1% lang yung may chance na gumaling. So mahirap ang kalagayan ng mga tao noon, mga kapatid. At merong lalaki doon meron ang isang lalaki doon na may 38 taon nang may sakit. 38 years, mga kapatid, tingnan nyo kung yung kalagayan ng lalaki na ito. 38 years. So nakahiga siya doon ng siguro araw-gabi, nandoon na siya. Kung i-imagine natin papaanong paraan siya makakatalon doon ng una. Na nakahiga siya, nakaratay siya, na talagang meron sa puso niya na gusto niya talagang gumaling. Na ang desire niya talagang gumaling, kasi hindi siya magtsatsaga doon na maghintay na hintayin na makauna doon sa kasi nga kung 100 yung maghihintay doon, kung makakalakad yung bulag, siyempre yung bulag makakatalon kagad. Pero ito, mga kapatid, yung kalagayan niya, kaya talagang napakahirap, mga kapatid. Nakikita natin yung talagang kalagayan na talagang wala nang magagawa, wala nang chance, wala nang hope. Pero nasa puso niya pa rin, meron siyang hope na na gagaling siya kapag nauna siya dun sa Kaya lang ang problema, mga kapatid, wala lang umakay sa kanya, walang makalusong sa kanya para mauna siya dun sa tubig. Sabi niya sa 6, nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at napagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? So nandoon yung katanungan ng Panginoong Hesus na, ibig mo bagang gumaling? Parang nagiging katanungan din sa bawat isa sa atin na, gusto mo bagang maligtas? Isang katanungan sa bawat isa sa atin, gusto mo bang mapasama sa rapture? Gusto mo bang makalaya sa kasalanan? Gusto mo bang makaahon sa kahirapan? So, ang katanungan na ito ay diretsong itinanong dun sa lalaking wala nang magawa.
So sa panahon na yun mga kapatid, napakapalad nitong lalaking ito. Kasi nga, alam naman natin na ang Diyos ay nasa Panginoong Hesus. So lahat ng ipinapakita ng Diyos at sa kanyang anak, yun lang ang ginagawa ng kanyang anak. Kung tutuusin mga kapatid, yung mga pilay, mga bulag, mga pipi, doon sa panahon na naghihintay doon sa tubig, kayang-kayang pagalingin ng Panginoong Hesus yun. Pero bakit ito lang yung pinili niyang puntahan upang pagalingin? Ito lang yung ipinakita ng Ama sa kanya na puntahan upang tanungin na gusto mo bang gumaling? So dito natin makikita yung sovereignty ng Diyos na alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya lahat yung nasa puso natin. Alam niya yung pangangailangan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. So, sabi nga ng prophet, napakapalad kung nauunawaan natin yung mga salita natin, kung yung mga kapahayagan na ipinauunawa sa atin na 1 in a million, mga kapatid. Inahalin tulad din ng prophet yung tatlong magay, mga kapatid. Yung tatlong magay na naglakbay from the east, papunta from the west papunta sa Jerusalem. Sabi ni Brother Branham, itong tatlong ito yung mga nabihag doon sa panahon ng Babylon, yung mga wise men. So kung titignan natin yung civilization, tumakbo ng napakatagal hanggang sa Panginoong Hesus, tatlo lang yung naka-recognize ng ipapanganak yung Messiah. So yung naging guide nila yung star doon sa east na tinuturo ang ating Panginoong Hesus. So napakapalad nung makakakita na yun, mga kapatid. Na gaya din naman natin sa panahon natin ngayon, nakita natin yung tala na ginamit ng Diyos. Ang kapatid natin na si Brother Branham. Nakita natin yung tala, at ang tala na yun ay tinuturo walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So nung makita na natin ang mga ipinapaliwanag na ito ng prophet, naging matibay ang ating pananampalataya. Naging mainit ang ating pananampalataya, mga kapatid, na mula nung nasa putikan tayo, mula nung nasa kadiliman tayo, biglang nagliwanag na makilala natin ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. At salamat sa Diyos yung sa propeta na ating ginamit, mga kapatid. At sa panahon ngayon, yung fivefold ministry na ginagamit ng Diyos, na tulay nga na nagiging iisang ating Panginoon, iisang ating pananampalataya, mga kapatid. So yung katanungan ng Panginoong Hesus na gusto mo bagang gumaling. So yung response ng may sakit, sabi niya sa 7, sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalakaw ng tubig, sa tubig, datapwat, samantalang ako'y naparoon ay nakalusong na muna sa ang iba bago ako. So, nakita nyo na yung situation nung may sakit. Wala talaga, no chance talagang mauna siya doon na tumalon. Pero sinabi niya yung sitwasyon sa ating Panginoong Hesus. So, kung ano man ang pangangailangan nating sa mga oras na ito, iba't iba ang ating pangangailangan, make known to God. Sabihin nyo kung ano ang sitwasyon talaga, He will understand. At ito ang kagandahan na sinabi ng Panginoong Jesus sa verse 8, sabi niya. So, kailangan pala, mga kapatid, dito, maging wala tayong alam. Yung wala talaga tayong magagawa. Kahit yung iligtas ang ating sarili, yung ating mga kaluluwa, sa apoy ng impyerno, hindi natin kaya. So, kailangan natin ng full surrender sa ating Panginoong Hesus. Yung full surrender. Habang ako'y nagdadrive, mga kapatid, kinakausap ko ang Diyos, sabi niya, Panginoon, ano po ba yung sinasabi niyong full surrender? Kasi tinatanong ko yung sitwasyon, yung problema ko sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, bakit itong sitwasyon na to, ihihingi ko ng tawad, tapos babalik uli. Tapos magagawa ko uli yung pagkakamali na yon. So, paano po ba yung
yung whole surrendering sa inyo mga kapatid. Tinatanong ko yung Panginoon nung araw na yon, at ang ipinaalala sa akin ng Panginoon, kung makikita nyo yung, kung makakakita kayo ng sitwasyon na nung panahon ng gera, yung tinatawag na POW, yung prisoner of war, kapag sumuko ka dun sa kalaban mo, wala ka nang magagawa sa sarili mo. Kung anong ipagawa sa iyo ng kalaban mo, susunod ka na lang. Kung ilagay yung combat boots mo sa leeg mo, gagawin mo. Tapos kung palakarin kang nakapaa sa malayo, gagawin mo. Wala ka nang magagawa. So yun ang ipinaunawa sa akin ng Panginoon, yung full surrender sa ating Panginoon, na wala na talaga tayong magagawa mga kapatid, kundi sumunod na lang talaga tayo sa ating Panginoong Hesus. At manampalataya mga kapatid. Sabi nga mga kapatid sa Ephesians 4:1, sabi niya, therefore, the prisoner of the Lord. 4:1, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. So gaya ng ni Apostol Pablo na maging prisoner tayo ng ating Panginoong Hesus. Kung iisipin natin yung prisoner, kapag prisoner ka, wala ka na rin talaga magagawa. Kung anong ipagawa sa iyo nung nagkulong sa iyo doon, yun na lang ang masusunod. Hindi mo na pwedeng sundin yung sarili mo. So ganoon mga kapatid, we must have fully surrender our life to our Lord Jesus Christ. Amen. Gusto ng Diyos na kumilos siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Naihayag na rin sa atin yung God in us. Ang Diyos ay nasa atin. Kailangan yung kaisipan ng Diyos ay nasa kaisipan ng ating Panginoong Hesus. At dapat yung kaisipan ng Panginoong Hesus ay nasa kaisipan na rin natin mga kapatid. Na sinasabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So kung mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo walang chance na bibigyan mo siya ng sama ng loob, ng sasaktan mo yung damdamin niya. So ganoon mga kapatid, kung mahal mo ang iyong kapwa. Pero kung sabi nga, love is correction, kung minsan yung love is correction, sabi niya, a silent, di ko maalala yung sinabi sa Proverbs na open rebuke is better than silent love. So kung minsan nami-misinterpret yung rebuke, akala natin para hiyain o para saktan lang yung damdamin natin. Pero kung iisipin natin mga kapatid, kung yung sinasabi ng Panginoong Hesus na sinasaway ko ang aking iniibig, so nangangahulugan lang na mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Na sabi nga ng Panginoong Hesus, yung excuse. Sabi nga ng Ama, tinitrim niya yung puno para lalo pa itong magbunga. Pero yung mga puno na hindi nagbubunga, pinuputol ito tapos sinusunog ito doon sa apoy. So para lalo tayong magbunga, magpa-prune tayo sa ating Panginoong Hesus. Tanggapin natin na wala tayong alam, wala tayong ginawang tama. Ang Diyos lang ang yung tama, ang salita lang ng Diyos ang tama. At sumasama tayo sa tama, sa salita ng Diyos, kaya nagiging tama na rin tayo mga kapatid. Praise God. So ano yung ginawa mga kapatid nung lame, na wala na talagang magawa. Surrender na talaga siya, wala na talagang chance. Sabi niya sa 8, sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. So nandun kagad yung paniniwala nung lame dun sa Panginoong Jesus. Dun sa sinabi niya na tumindig ka at lumakad. So gaya din naman natin mga kapatid, kailangan natin paniwalaan lahat ng sinabi ng Panginoong Jesus. Na lahat ng salita na utos ng ating Panginoong Jesus, kailangan sampalatayahan natin at sundin mga kapatid. Nagaya ng ginawa ng lalaking ito na wala na talagang pag-asa.
Sumunod lang siya doon sa sinabi ng Panginoong Yesus na tumindig ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. So yun lang yung sinabi ng Panginoong Yesus. Siguro doon sa oras na yon, yung nasa puso nung lame na yon, hindi naman nakataan ng sino ba tong nagsasabi na ito sa akin na maglakad ako. Hindi siguro nakitaan ng ganun, kundi sumunod talaga siya doon sa sinabi ng ating Panginoong Hesus na tumindig ka. At nakita naman natin mga kapatid yung response nung pananampalataya nung lame na yon. Ang pagdakay, gumaling ang lalaki. So gumaling kagad yung lalaki. At binuhat ang kanyang higaan at lumakad. So nakita natin yung situation nung lalaki mga kapatid. Yung nakahiga na nung una, siya lang yung binubuhat nung higaan. 38 years, nandun siya sa higaan, siya yung binubuhat ng higaan. So suddenly, nung sumunod siya sa Panginoong Hesus na lumakad ka, nag-iba na yung sitwasyon. Siya na yung bumubuhat doon sa higaan niya. Na nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos kapag sumunod tayo sa salita ng Diyos. Lahat tayo, kasama ako, na kailangan sumunod sa Panginoong Hesus. Na He will change everything kapag sumunod tayo. Nakita na natin sa buhay ni Brother Julius, Brother Arvin, Brother Perry, sa lahat, mga kapatid. So, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay talaga'y tunay. At sabi nga, if you have faith like small as a mustard seed, na sabihin sa bundok na ito'y lilipat. Ito'y lilipat. So, hindi na tayo kailangan mag-alinlangan sa salita ng Diyos. So, kung minsan hindi natin maunawaan yung salita ng Diyos, darating yung araw na ipapaunawa din ito ng ating ng Diyos. Na sabi ng Panginoong Hesus, gusto mo bagang maligtas? So, kung gusto mo maligtas, magbautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yun lang. Yung mga, kung susundin ng ating mga kapatid, kung maunawaan nila yung salitang yon, mababago ang buhay nila. At faithful witness tayo mga kapatid, na isang tulad ko na dati walang alam sa salita ng Diyos, pero hindi makatayo sa harap ng tao, nahihiya. Pero ngayon kahit na sabihin natin impronto, kung gagamitin ka ng Diyos, talagang ipapangaral natin yung salita ng Diyos, dahil sa mga Hudyo, ito'y batong katitisuran. Pero sa mga Grego, ito'y kamangmangan. Pero sa mga taong maliligtas, ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaliligtas ng ating kaluluwa, mga kapatid. So yun lang mga kapatid ang nais kong ibahagi, mga kapatid. Always follow yung mga kapahayagan na ating nararanasan. You just paano ko ba i-explain, mga kapatid? I-explain ko na lang yung agila na kapag lumilipad siya ng mataas, yung pressure, nag-glide lang siya dun sa pressure eh. Hindi niya kinokontra yung hangin, kundi nagpapatianod lang siya sa ipinapahayag ng salita ng Diyos. Siguro laging dalangin din natin, mga kapatid, na sa ating mga puso na ilagay tayo sa katotohanan, ilagay din tayo sa tunay na salita ng Diyos. So ito na yun, ito na yung ginagawa ng Diyos. Alam ng Diyos yung kahilingan ng bawat isa, mga kapatid, at tapat ang Diyos. Lahat ng tao maaaring magsinungaling, hindi maging tapat, pero ang Diyos, mga kapatid, lagi siyang tapat, mga kapatid. Lagi siyang tapat. Kung ano man mali natin, mga kapatid, darating yung point na kahit yung bata gagamitin niya para i-correct ka. Napakadakilang pag-ibig yung, mga kapatid. Kaya kung merong kang pride, mahirap pag may pride.
mga kapatid. Wala sa nature ng Diyos yung may pride, mga kapatid. Kasi nga, kung may pride ang Diyos, mga kapatid, hindi tayo maliligtas kasi tayo ang nagkasala. Kung iisipin natin mga kapatid, kung may pride ang Diyos, bakit ko ililigtas ang taong ito? Sila naman ang nagkasala. Diyos ako, kaya kong lumikha ng mga bato na binhi ni Israel. Pero unang Diyos, mga kapatid, at ang iglesyang ito ay patuloy na nagpapakumbaba. At sinasabi ko nga sa Panginoon, sandali na lang ito. Isang kisap lang mata na ito, madaling sumunod ang iglesia na ito. Pag inihayag ng Diyos yung kahuli-huling tunog ng trompeta, mga kapatid, we must always recognize and listen every word, mga kapatid. Hinog na mga kapatid ang mundong ito. At ang pagdating ng Panginoon, nasa mga pintuan na talagang yung mga minimensahe sa pulpitong ito, parang yung grace pasara na ng pasara. Parang no chance yung mga wala dito. At isang dakilang pribilehyo, mga kapatid, ang mapasama sa iglesia ng Diyos, mga kapatid. Praise God. At dito na lamang po tayo dinala ng Panginoon. Ako po ay humihingi ng tawad. Pagpasensya na po ninyo. At lagi nating ding idalangin yung mga kapatid natin sa ibang lugar. Tulad ni Brother Ramil. Mahirap talaga yung sitwasyon ni Brother Ramil kasi iisa lang siya. Yung nung nagka-sharingan kami, parang talagang hindi ko talaga medyo maunawaan, hindi ko mag-gets. Pero salamat sa Diyos, sa lugar na ito, hindi bigyan niya ng linaw ang lahat ng ating mga katanungan. Praise God. Sa Diyos ang mapunta po ang kapurihan. Dito lamang po tayo dinala ng ating Panginoon. Praise God, mga kapatid, at sa hindi pagtatagal, inaanyahan ko pong magsitayo tayong lahat para sa ating praise and worship song.